Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Hi. Mayong odto, mayong hapon ka rin yung tanan mga kaigsunan. Kumusta mo karong panahon na karong hapon na mga kaigsunan? Hinaod lang gyapon, nalang gyapon ta sa maayong panglawas, sa maayong kabubudon, sa maayong pang-isip. Kadadlag na mga kaigsunan kinahanglan nga naagad ta sa kondisyon ang atong panglawas, di ba? Okay, mawala pa natong puhunan ba? Kung sa mong itong gunuhuna garon o hinaot nga naalang gyapon ta sa maayong panginabuhi o kumusta mo karong adlaw o naminaw raw mo sa among tulumanon inaot nga kada adlaw na gyud na siya mopalta nga maminaw sa atong tulumanon kay daghang kaaydag mga notisya, mga balita, mga labas nga mga balita, mga unsa pa ni mga chismis nga inyong madungog din sa atong tulumanon. Kinilang gyapon ang inyong igsoons kanginan si Abdel Disa. Welcome sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao. Good afternoon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa. Ito po niyo Balingkod Alasinto nagsasabing isang mainit na hapon sa inyong lahat. 38 degrees tayo sa labas. Grabe. Kainit. Kaya maraming taong mainit din ang ulo. Lalo-lalo na pag walang pera. 23, malayo pa yung sweldo natin. Ako, my goodness. Sa next week pa, 31, kung mamalasin, mga A1 pa yan, A2. Kamusta mga kaibigan? Dyan sa Basilan. Andyan daw si Governor Mujib Hataman. At nag-inaugurate yata ng proyekto. Welcome back, welcome home Mujib Hataman, ang gobernador mga kaibigan ng ARMM. Sa Sulu Province, isang magandang hapon. Assalamualaikum mga tamanghod nako. Apaka-busy. Busy si Governor Toto Tan. Abalang-abala. Sa iba't ibang peace and development project, infrastructure projects sa lalawigan ng Sulu. Siyempre, puro trabaho naman tong si Governor Toto Tan. At si Governor Sakurtan nasa Russia. Isinama ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nung nakaraang 2 weeks ago, nasa Cambodia naman si Governor Sakur. Kasama naman ni Digong, Pangulong Duterte. Lahat ng overseas visit nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, whether official or state visit, laging kasama itong dating gobernador ng Sulu, na si Abdu Sakur Tan, si Dato Syabandar. At sa Tawi-Tawi, isang magandang hapon dyan sa Tawi-Tawi, lalo na sa mga minero, yung mga nagni-nickel mining dyan sa Languyan. Ako, balik na naman yung mining dyan. So bumabaha na naman ang kwarta dyan sa Tawi-Tawi. Dahil toneladang mga pulang lupa ang kinukuha dyan mga kaibigan at dinadala sa China. Kaya naman parang surface na ng Mars yan ng Yung lupa natin dyan. parang Mars nga lang yan. Dumbagaan Island, di ba? Kulay pula yung lupa mismo mga kaibigan. Hindi katulad ng mga gold mine na ang kinukuha ay ginto lamang, mga minerals. Itong nickel mining, yung buong lupa. Yung lupa ang kinukuha at ibinibenta sa China. Pagdating sa China, saka naman ipoproseso yan upang makuha ang nickel.
So tignan natin kung ano ang gagawin nitong si dating Southcom Chief at dating AFP Chief of Staff si Royce Matu. Kaibigan natin to. Kinukover natin to nung commander pa siya ng Philippine Army dyan sa Sarangani. Tatandaan natin, nagko-cover tayo dito mga kaibigan. Dinukot yung Abu Sayyaf ng mga Hapon at saka mga Pilipino. Hinabol niya hanggang sa nakarating sila sa Lake Cebu. Patay lahat ng mga Abu Sayyaf. Magaling tong si General Royce Matu. Naging special envoy din to ni atong si Gloria de Arroyo. And then ginamit din ni Pangulong Duterte bilang special envoy sa Middle East. Maraming accomplishment to si Secretary Royce Matu. Sana tuloy-tuloy ang kanyang accomplishment naman dyan sa Department of Environment and Natural Resources. Sundalo yan Oo. Tsaka sundalo ngayon sa tsaka matino. Kabinete ni Dami. Si Danny Lim. Kinover natin sa Manila na nag-co-data. Ando doon tayo. Scout Ranger yan. Matapang yan. Magaling, mabait at palaban. Parang si Idol, si Nicanor Faildon. Labing isa yata yan marami sila. Itong si Kapitan Nick Faildon habang hinahanap siya ng mga militar at ng mga pulisya, nagpalitrato pa sa Southcom Tontuwa ako. Sabi ko, nakapasok sa Southcom si Kapitan Nicanor Faildon. Nagpalitrato. Nagpalitrato pa sa harapan ng headquarters ng Campo Crame. Ay, nako. Oy, nakikidalamhati tayo mga kaibigan. Sa naganap na terrorist attack diyan sa England. Andun yata si Alan Kahukom sa England pa o nasa London. Nagkaroon ng believed to be suicide bombing mga kaibigan sa labas ng concert arena sa Manchester nitong si Ariana Grande. At sa opisyal na ulat ng mga otoridad dyan sa England ay sinasabing kumpirmado 19 na katao ang patay. At halos 4 na dosena, mahigit na 4 na dosena ang sugatan. Pinaniniwala ang suicide bombing mga kaibigan ang naganap kanina. Habang nasa concert itong si Ariana Grande. Nasa huling kanta na. Nung patapos na, naglalabasan na doon, sumabog. Grabe. Ang problema dito, every time na sumabog sa England, sa Britanya, mga kaibigan. Pero wala kayong maririnig na sinabi ng Amerika o naglabas ng travel advisory at sinasabihan yung mga Amerikano na huwag kayong pupunta sa Britanya. Dahil sa terrorism. Wala kang marinig mula sa Australia, sa Japan at iba pang nasyon ang nagbabawal. Nung binomba yung France noong 2015, wala namang advisory na inilabas sa mga Amerikano na sinasabihan yung kanilang mga nationals na huwag magtutungo sa France. Pero sa Pilipinas, kahit walang terorismo, sabihin ng Embahada ng Amerika, huwag kayong pupunta dyan sa Mindanao. Dahil magulo ang Mindanao. Dahil sa kidnapping, sa piracy, sa Abu Sayyaf, sa terorismo. So, pag hindi pumunta yung mga Amerikano, walang kikitain yung mga taga Mindanao. Pero katulad nga sa Britanya, may sumabog sa England. Oh wow, it's a bloody die. My goodness. Nako. Hanggang ngayon mga kaibigan, nagpapatuloy yung investigasyon dyan sa naturang believed to be suicide bombing dyan sa Manchester, sa England. Grabe. Meron pang nawawala na hindi pa matagpuan at hindi rin maibigay ng mga otoridad pa mga pangalan ng mga nasawi. Nako. Alam nyo, dyan sa UK, nako. Kahit na napakalaking bansa, imagine mga kaibigan, nabutas ang seguridad. Ayan, nakakalungkot, nako.
Nag-tweet kagad si Ariana Grande at wala daw siyang words na masasabi at tungkol dito sa nangyari. Nag-apologize pa. Sabi niya, I'm so sorry. Ang pinakahuling ulat dito mga kaibigan ay nasa 22 na. Kanina bago tayo magsimula ang programa, 19 ang kumpirmadong patay. Ngayon yung death toll sa explosion dyan sa Manchester Arena ay umabot na sa 22. Ito ang sa latest pahayag mga kaibigan ng Greater Manchester Police. At katulad ng sinasabi ng Greater Manchester Police, ay pinaniniwala ang suicide bombing ang naganap. At kabilang nga sa napatay yung may dala ng bomba. Subalit hindi pa nila masabi kung ano ang nationality nito. Siyempre, hindi na makilala yun. Nagbarat yung katawan nun, di ba? Madali yan kasi kailangan kilalanin mo muna lahat ng biktima. Di ba? Para doon pag merong isa ron na walang nag-claim or whatever, most likely ay na yun. Di ba? Kaya yun ang matindi mga kaibigan. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Dahil sa naganap. At hirap na hirap mga kaibigan. Yung seguridad, butas na butas. Mahigit sa 6 na po ang naturang sugatan. Nagkalat yung mga video mga kaibigan sa dito sa Facebook, yung video ng mga pambobomba at yung paano nagpanic yung mga tao. Kaya naman napakahirap. At ito ay kinundin agad mga kaibigan ni UK Prime Minister Theresa May. At sinabing this is an appalling terrorist attack. Kaya nga nakakalungkot dahil gulat na gulat. Yung mga Pilipino, dapat yung mga Pilipino nasa England. Siguradong maraming mga Pilipino ang dumagsa dyan sa concert nitong si Ariana Grande. Sana tawagan ninyo yung pamilya ninyo sa Pilipinas o kaya i-text ninyo sabihin na kayo ay nasa ligtas na kalagayan. Dahil yung mga otoridad mga kaibigan sa Manchester ay nag-set up na ng kanilang emergency phone line. At upang ito ang magsisilbing hotline nila. May kinalaman dito sa pambobomba. Karamihan ng mga teenagers, yung mga Puro mga kabataan. kasi si Ariana Grande, di ba? Mabuti na lamang at sa labas sumabog kung nakapasok sa loob yan. Ako po. Kasi tapos na yung yung kanyang kanta. Pero nasa stage pa tong si Ariana mga kaibigan nung naganap yung pambobomba. At katatapos na lang yung kanyang set. At afterwards ay nagkaroon na ng panic. Nagtakbuhan na. Nagtakbuhan na mga kaibigan. At mahirap. Kailangan siguraduhin naman natin ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Hindi dahil tahimik ngayon ng Abu Sayyaf dahil sa ongoing military operation ay maging kampante. Lalo-lalo na yung community mga kaibigan. Pag meron kayong nakitang mga kahina-hinalang kilos ng mga di kilalang tao sa inyong kapaligiran, sa inyong lugar, o kaya meron kayong mga nakitang bag na naiwan, o kahit hindi bag, luggage, lata, karton, huwag niyong lalapitan. Kung emergency, maaari kayong tumawag sa 911 o kaya 117 upang maalertohan ang ating mga otoridad. So ngayon mga kaibigan, hindi pa mabatid kung sino ang nasa likod nitong suicide attack. Pero isa ang for sure na isang ayon sa Manchester authorities ay isang lalaki ang probable bomber. At ang US Department of Homeland Security naman ay naglabas na rin ng pahayag at they're closely monitoring itong situation in England.
Although sinabi lang there's been no information to indicate a specific credible threat involving music venues in the United States. Sabi pa ni Home Secretary Amber Rudd, yung particular attack daw was aimed at the most vulnerable in our society, young people, children at a concert. And then she added that Britain should remain alert, not alarmed, in the wake of a apparent attack. Itong si Ariana Grande, mga kaibigan, ay nasa isang European and Latin American tour. Kaya nako, marami ang nananawagan at hindi pa nakikita ang kanilang mahal sa buhay. Meron ako napanood kanina sa CNN, itong minomonitor natin, itong si Charlotte Campbell. Sinabi niya sa CNN na yung kanyang anak na si Olivia, 15 years old, ay kasama diyan sa concert, kasama ang kanyang kaibigan na si Adam. Tinawagan nila si Olivia, nakapatay yung naka-off yung cellphone. Tinawagan din niya yung kaibigan ni Olivia si Adam, naka-off din yung cellphone. Yung tatay naman ni Olivia, mga kaibigan, hindi na alam ang gagawin. Nagpunta sa mga ospital upang hanapin ang kanyang anak, nawawalang anak na si Olivia. Kaya nga nakakalungkot dahil sabi ni Charlotte Campbell, hindi niya malaman. Habang kinakausap siya ng CNN, umiiyak siya, mga kaibigan. Hindi niya napigilan ng kanyang luha. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa nakikita yung kanyang anak. Tignan natin kung makaka-hook up tayo at pakinggan yung sinabi. Dahil napaka-emotional, mga kaibigan. Yung gantong klase napakahirap tanggapin dahil hindi natin malaman kung yung hinahanap natin buhay ba. Ito, mga kaibigan, pakinggan natin. This evening. We're going to put her picture. There she is. We're putting her picture up on the screen for our viewers to see. What do you want people to know about what parents like you are dealing with tonight? Ito, mga kaibigan, ini-interview ni Don Lemon sa CNN Tonight. I can't. It's the most horriblest feeling ever to know that your daughter's there. You can't find her. You don't know if she's dead or alive. And I don't know how people can do this to innocent children. Tell us about the children and going to this concert. She and Adam wanted to go to this concert. Obviously, was she the fan? Is Adam the fan? Or are they're both fans? Yeah, both great fans of her. It was a treat for Adam's birthday, and my daughter's been quite poorly lately, and Adam asked us to go as a treat for her as well. They've done nothing but talk about it, been excited for it, buying new clothes for it. Like normal teenage children, really, that are going to see one of their favourite artists. Kita niyo, mga kaibigan, It's ended in absolute carnage. Halos hirap na hirap yung si Charlotte Campbell na sabihin yung kanyang nararamdaman dahil hindi nga makita yung kanyang anak kasama nung kaibigan na si Adam. Alam nyo yung ganyang feelings na may nangyari at pagkatapos niyan ay hindi mo makita yung mahal sa buhay, napakahirap tanggapin, mga kaibigan. Kaya yun ang nangyayari ngayon, mga kaibigan. At may maraming mga witnesses ang nagbigay din ng kanilang mga pahayag ukol dito at umapaw naman mga kaibigan ng condolence mula sa iba't ibang head of state at sa iba't ibang nasyon itong naganap. Hindi lang natin malaman kung nagpadala na ba ang Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang condolence message sa England, sa Britanya. Kasi ngayon nasa 3-day visit itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia, na kung saan ay makikipagpulong ito kay Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia.
Ay na mga kaigsunan, no? Nakikiramay po tayo sa mga biktima ng mga kaibigan po natin diyan, mamayan ng England. So, dahil katugitong bomba, tawag kining suicide bombing, bitaw mo sa kabuktaong magdalag bomba, o niya magputo na tayang lawas mga kaigsunan, madala na, di ba? Sumunang nang hitabo dito sa ilaha sa pag-concert gani sa singar dito. Ala, kayong mga namatay, 19, mga 22 na mga matay katong na angol mga kinandala sa ospital. Ang uban ato namatay na dito sa ospital, so nahimo na siya 22. So pila ka mga ang naangol mga kaigsunan, gumikan lang niya ng bomba, no? Suicide bombing na dito na nahitabo dito sa Britanya, dito sa England mga kaigsunan. So ang nakikiramay kitang tanan unsay manghitabo at ay pumasayog kay usahay diristua ina naman gihapon ang ginabuhat sa mga tao, sa mga kining tao nga wala nay pakundangan nga maghasik og lagim sa atong bayan, sa atong komunidad. So kita hinon mga kaigsunan, ug sa may atong nakita mo na hinon ngayon nga paminaw mo sa atong tulumanon kay daghan kay mga balita nga inyong masagap diha, di na tay istoryahan takasagsa mentras nga kita kadungog tag ganang diretso ba kapaminaw din tag istoryahan sa ubang tao, di ba? So maminaw tag radyo mo na yun ako nga magpakabanata. Upat ng atong buhaton mga kaigsunan nga unta di na mahitabo dinesto pero data ka pala siguro mga kaigsunan kay lagi kining mga tao siguro ang pasimuno na po na ana, ila na po ng kining muangko na po na ang mga international terrorists dito sila mga kaigsunan kay sa una 2014 ba to, di ba? Gibombahan ng ang Saudi Arabia ug lain pang mga nasod dito sa Islamic Middle East. Now, mao na ang ilang giangkon sa mga ISIS, kining mga Islamic State mga kaigsunan nga bisa pagkaugalingon nilang kababayan nila, mga Musliman, o unsa man basta kay dili dili mo kuyog sila ha, dili nga mo ampil-ampil na sila ha, ila gyud ang pamadyon mga kaigsunan, mao mo nang ang ilang kuan, mao mo nang nakaubos sa atong reliyon kining Islam kay bisag pareho na sila Muslim, di wala gyud na sila ipatawad mga kaigsunan, mao nang ingon sila nga extremism ba, di ba? Na naman na din sa tuwa mga kaigsunan kining extremism kaingon sila wa na yung taon magkasinabot ang pareho-pareho mga Muslim mga kaigsunan bisag diri sa tuwa sa Pilipinas wa na nagkasinabot ang uban, di ba? Kay naggadala sila diri og laing pagtuo sa bagay usara man ang Ginoo si Allah, pero lahi bang pagdala dili na ni pwede, dili na to pwede, dili na ana, di ba? Nang uban nga graduate po sa ubang nasod, kaingon po sila nga dili po na pwede kay nani po na atong buhaton para mupapropagate lang tagog atong kaugalingong reliyon unya kontrahon po sa mga uban na ay nagpaluyo ana hantod mabungkag na ang pare-pare sa mga Muslim, mabungkag na sila, magkalayat na sila, dili na sila uyon na mao na nang panghitabo mga kaigsunan hantod diristo na dala na diristo. Unya katong dito sa Saudi Arabia, inala lang gyapon gibuhat nila mga suicide bombing, mao nang ang pinaka-leader dito nga Muslim dito sa Saudi Arabia nawagan sa katauhan, sa mga scholars, sa mga imam, sa mga ustads, tanang mga missionary sa Islam, sa Muslim nga kinahanglan kining ikondenar gud ning ginabuhat sa mga tao nga kining involved niya ng terrorism o kining
extremism kay wala gyud na sa balaod sa ining Islam kay taliwas na sa ilang pagtuo sa mga sakoran kay dili mao ang ilang ginabuhat mga kaigsunan. Anto nga ingon siya nga bantayan nato ang atong katawhan, bantayan nato ang atong mga kabataan basig madala diyan ang ilang matamis nga pulong gamiton ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kunya nanawagan po siya sa mga European nga pagmatngon sila, pagbantay sila kay lagi na sila magbombay ano na bag butang sa mga karo, butang sa mga daplin nila. Tao ang magdala mga kaigsunan, wa ito mo sayod no. Tao ang magdala. Ani ang mga bombahan to siya mamatay, mabungkag ambot asa ka na ang iyang kaluluwa mga kaigsunan nga ang bomba siyang lawas na pabuto na pastilan bungkag tingali na no. Now mao na ang atong buhaton mga kaigsunan, upad na ko ng atong buhaton matod ba sa kining English how to fight terrorism without using firearms. Sige lang ng firearms para lang sa mga sundalo, para lang sa mga pulis, sa mga kapgo, sa mga mga tao nga na ay in authority ba nga magdala og pusil. Diba? So kita mga sibilyan, di man ta magkadalag pusil unsa may atong buhaton be. Diba? Ang una-una natong buhaton diya mga kaigsunan, how to fight terrorism without using firearms. Ay, paminaw mo gradyo, magpakabanata ba? Diba? Paano ingon silang tawag nito, kanang alamin. Mao na ang unsaon mga kaigsunan atong alamin ug unsay panghitabo sa atong komunidad, sa atong munisipyo, sa ato dinis Pilipinas, tibok Pilipinas, sa atong paminahon ng mga istorya o balita manataw matanaw tag balita sa TV, maminaw tag radyo, maminaw tag magbasa tag mga newspaper. O kung sa bada, ang atong basahon po, kanang newspaper nga bagay ka ng mga newspaper, tinuod mo po ng istorya diha, di ba? Oo, yun sila nga rin na tinuod. Labi na dyan kining Mindanao Examiner. Kaya na atong palito, magbasa-basa mo anak, mga kaigsunan. O niya, kinahanglan natay kasayuran ba? Kaalaman, matod pa sa Tagaog, kaalaman, kasayuran, asa man ta, dihagan ko na maminaw tag radyo, mutanaw tag TV nga na ay balita, o niya, istorya-istoryata sa atong mga silingan, tanawon po nato na unsay mga panghitabo dito sa pikas barangay, na unsa man to sila pre, mga tag mga barangay official, istoryahon nato ba? Diba? Istoryahon nato unsay mga kalihukan, diyan ang mga tawhana, na unsa makahay kalihukan po dito sa pikas nga barangay kay lisod na kayo wa ta magpakabana unya nagkagubo dito sa laing barangay wa ta kay hibalo nga padung na diha sa atong barangay, di ba? Unsa may buhaton nato mao nagingon ako nga kinahanglan natay kasayuran. Naatay kasayuran, istorya, atong istoryahon ang atong mga leader diya sa atong komunidad, sa atong barangay. Aron nga kita kanang natay kasayuran ba? Kay lagi kana sila, kanapong mga daotang tao ug ang barangay, ang lumulupyo dihan ang atong komunidad ug naa sila kasayuran. Ako yung sila magduha-duha man sila. Mga tao diyan ang barangay, naa sila mga kasayuran, naa sila kay balo na sila. Unsa atong tumong unsa ang atong ginabuhat kay lagi kana sila gisgot-gisgot na sila bahin ni anang kalihukan ning atong grupo. So murag magduha-duha na sila mag-adto diha sa inyong mga barangay, di ba? So ang ikaduha mga kaigsunan, kanatay kasayuran, ang ikaduha atong buhaton ba aron maluwas ta sa mga inanang klaseng mga panghitabo. Ay kinahanglan nga naatay kalihukan, naatay minsan sila nga alert. Mo na sa mga alert, di ba?
unsa man ang alert kana alisto ta ba, di ba? Unsa may buhaton nato barang let nga alisto ta, makakita ganit tag unsa ni makakita ganit tag unsa man gibutang ng kilid-kilid na ay mga bag diha, dugay nagkaayo na diha. Unya na ay mga nadadap din ang mga basurahan usahay kanilaging mga dautang tao ang kanang mga bombay butang na ba na nila sa mga basurahan basig makaingon ta nga basura lang na pero pastilan dong naaday bomba na naginalan nga alerto ta, di ba? Oy mga kaigsunan magpaila-ila sa ay maghawa ha. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tumang takta mga kaigsunan, 32 minutos na human milabay ang alas 2 sa kahaponon. Kamulang gihapon naminaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Sumaw na kaigsunan, di ba? O padayon to sa atong iskod-iskod kay lagi kahadlok ba ng inana nga tumong na nila nga pumatay ng mga mangingilang tao, manakot ng marami. Mao nang mga tumong sa mga terorismo kay igsunan, di ba? Tanaw nag-happen dito sa Great Britain, di ba? Kaya sa England mga kaigsunan, urag ang naanapoy butas ba ang seguridad diha, di ba? So diri na sa tua, mao tong ingon nga ako nga ikaduha, ang ikausa na atay kasayuran, ang ikaduha kinahanglan nga alerto tawa, di ba? Alerto ta nya kinahanglan pod atong tan-awon po na ang atong mga silingan, basig ka ng atong mga silingan diha na ay mga drug addict diha, na ay mga taong maghimog mga bomba. Siyempre asa man nila na karon murag di na kaya sila maka penetrate niya ng mga ubang hotel dahil kay naanay may mga CCTV, naanay mga strict na pong mga ang ilang mga security guard, di ba? Umatod pa sa akong igsuon ito sa quality guard. Pero ang diha sa mga silingan nato, ato nang bantayan po, tanaw nato na unsa may kalihukan niya ng mga silingan. Pasig, diha ra ba sila maghimog mga bomba, magplano diha sa mga barangay nato mga kaigsunan. Unawa tag kay balo kanang atong silingan di ay naghimog na sila bomba, nagplano na sila unsaon nila. Pag unsa ni pagbutang ni ining mga bomba kanang ilang na ginahimo. O kinahanglan nga alerto ta. Dili kay mangutana ta dito. Bay asa tong balay ni Manong Waning. Ingon pa sa waman may kasabot, waman may kabalo asa ng balay ni Manong Waning dong. Pero silingan na ba na sila? Kaya nga naman, di man siya tigkuan. Kalahi man po niyang iyang ginaiya. Pasagdan lang po niyang silingan, bisag dili na mag-aso ang intaon ang ilang kusina, di ba ni Anto? Noon sa mamawala, may makaon. Kinala ko, bisag sulusoy na lang kung itong mga silingan, istorya. So kung pasabot nga na, kulang patag duha, sunod, o mga na po mga kaigsunan, basig na patay. Kumaulan to, naitay kasayuran, o kinahalan nga, alerto ta. Tama yan. Kailangan sa security magsimula sa atin. Kung lagi natin inaasa sa mga pulis, sa militar, nako, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kaya kailangan yung mga barangay tanad, hoy, yung mga barangay kapitan, alertuhin ninyo yung mga tanod nyo. Wala tayo nakikitang nagpapatrulyang tanod sa gabi. Sa kayo makakita yung mga kaibigan, yung mga barangay, walang nagpapatrulyang tanod. Sa araw, sa gabi, wala. Lalo na sa yung mga pulis, wala ka rin makitang pulis dyan sa Zamboanga City na nagpapatrolya sa gabi. Bihirang-bihira. Yung Yubenco Mall nga dyan sa Barangay Tituan, meron silang outpost ng pulis pero wala naman laman. Ay nako, di ba?
Ay, marami tayong nakikita dyan, pati yung dyan sa Zamboanga City Airport. Ang daming pulis naninigarilyo, nagte-text, nako. Ba yan? Mayroon Oh, akong nakikita ganyan. maraming reklamong ganyan mga kaibigan. Hindi katulad sa Davao City. Sa Davao City, napaka-disiplinado ng mga pulis dyan sa airport. Malayo pa lang yung airport mo, may checkpoint ka ng daraanan. Pagdating sa airport, kitang-kita mo, nakakalat yung mga pulis at nagbabantay. May mga task force Davao pa. Dyan sa Zamboanga City Airport, nako. Kita niya yung mga pulis nagninigarilyo, naka-uniforme. Nakikita ng mga taong naninigarilyo. Minsan nagte-text pa, naka sa outpost nila. Kailangan tignan to ng hepe ng aviation security group upang mabigyan ng disiplina yung kanilang mga pulis. Ang dami na naman reklamo. Sa Zamboanga City, panay-panay ang blackout at power outages. Bumabab. Alam niyo mga kaibigan, sa sobrang baba ng kuryente, namamatay yung electric fan namin dito. Yung computer monitoring namin talagang dumidilim. Pati yung mga ilaw namin dumidilim. Yung technician namin dumidilim din ang tingin. Dahil sa gutom. Wala naman tayong maasahan dyan sa Zamboanga City Electric Cooperative. Hindi natin matawagan. Tawagan natin, ang daming alibay. Wala available yung manager, yung PIO, wala. Nasa field, nasa meeting, out of office. Yung sisisihin naman ng Samselco, yung National Grid Corporation of the Philippines. Na sila daw yung dahilan itong power outages at blackout, hindi lamang sa Zamboanga kundi sa buong Zamboanga Peninsula. Sa Misamis, Misamis Occidental, sa Lanao del Sur, nakapaw, ano ba naman? Minsan talagang ang daming nasisira mga appliances mga kaibigan. Hindi maaaring tumakbo ang appliances pag mababa ang kuryente. Pag bigla naman tumaas, masusunog naman yung mga pyesa. Unang madadamay dyan, yung mga aircon, yung mga refrigerator, yung mga computers, lalo na pag meron kang ginagawa. Tapos hindi mo na-save, talagang kulang na lang ibato mo yung computer sa Samselco. Wala tayong magagawa. And kahit gusto natin makuha ng pahayagan sa Samselco, hindi naman available yung mga tinatawagan natin. Ilang beses na, nakita niya naman mga kaibigan. Ilang beses na natin gustong kausapin yung manager nila si Ancheta. Wala. Yung PIO naman, tago ng tago, parang allergic sa media. Bakit pa ganun ng Samselco? Parang Zamboanga City Water District. Tawagan natin. Pinagpasapasahan yung aming technical assistant dito. Sandali lang sir, transfer namin. Transfer hanggang sa napunta sa General Hospital. Yung tawag. Ay, nako. Yung NGCP naman, yung National Grid of Corporation of the Philippines. 40% niyan pag-aari na ng China mga kaibigan. Yung natitirang 60% pinaghati-hatian ng mayayamang incheck ng mga Pilipino. At every time na may power outages at nag-trip yung line ng National Grid Corporation, ang sisisihin nila yung mga landowner na kung saan naroroon yung tore. Sasabihin pa ng NGCP kasi yung puno ng tinanim nung may-ari ng lote tumama doon sa kuryente namin kaya nag-trip off. Tapos ayaw kami papasukin ng may-ari and lote. Kung hindi ba naman bangag tong mga nasa NGCP, bakit haantayin nyo pa lumaki yung puno? Dapat mini-maintain nyo na yan. Diba mga kaibigan? Ganyan lang naman yan. Ang yaman-yaman ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang yaman, sobrang yaman ng pribadong consortium yan mga kaibigan. At pag may binomba yung mga rebelde ng mga tore ng NGCP, sisisihin ng NGCP. Yung militar, hindi raw binantayan. Grabe talaga tong NGCP. Ang lakas pang mang-uto nitong NGCP sa media. Yung ibang media naman nagpapauto. Imagine panay ang PR. Kahit sa mga periodiko, akala nila libre yung dyaryo, akala nila libre yung papel ng mga newspaper company. Sa mga radyo, makipag-usap lang sa kung saan-saan, sa mga managers, sa mga station managers, mag-iiwan na ng mga poster.
Tapos pilim-pili pa ang bibigyan nila ng mga advertisement sa radyo, sa TV, at saka sa periodiko. Karamihan ng pinagbibigyan to dun sa Cagayan de Oro. Parang Cagayan de Oro lang ang may media. Tapos magre-regalo yan sa mga ibang media personality. USB, t-shirt, bag. Parang Aboitiz mga kaibigan. Yung Aboitiz Corporation, ganyan ang style eh. Pag December, iimbitahin nila yung mga medyang naglalabas ng kanilang mga propaganda. Dyan sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Dahil yung Aboitiz ang nagpapatakbo ng kuryente dyan sa Davao City. Iimbitahin sa isang hotel para magpakainin, magparty tuwing December. Yung mga critical sa mga propaganda ng Aboitiz, mga kaibigan, hindi iniimbita o inimbita, sa susunod hindi na. Tapos susumbatan pa, inimbitahan namin kayo nung nakaraang December, bakit hindi nyo nilalabas yung PR? O bakit ganito ang style ng pagsusulat ninyo? Yeah. Yan ang sabi ng isang editor dyan sa Cagayan de Oro City. So sabi ng editor, di gumawa kayo ng sarili ng dyaryo, doon nyo ilagay lahat ng propaganda ninyo. Kaya naman marami ang nagpoprotesta laban sa Aboitiz mga kaibigan dahil sa kanilang coal-fired power plant. Ay nako, ito talaga mga free rider. Parang taga-OPAP, yung Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Ang daming PR. Puro PR. Hingan mo naman ng advertisement, tahimik, hindi na sumasagot. Akala siguro ng mga propagandist, pag nagbigay ka ng press release sa mga radyo, katulad nito, tumanggap kami ng press release dito sa aming programa. Anong makukuha namin? Wala. Ini-air lang namin ang propaganda ninyo. Nagbabayad kami sa kuryente, nagbabayad kami sa telepono, nagbabayad kami sa empleyado, nagbabayad kami ng buwis. Tapos kayo, magbibigay kayo ng propaganda nyo, libre. Ano kayo, nababaliw? Ganun din sa periodiko, sa television. Kita nyo si Laila de Lima. Yung senador na nagkaroon ng lover boy na bodyguard at driver niya, ginawa niya lover boy. Every time na may issue, nagpapalabas ng PR, magpapa-interview, sasakyan naman ng mga television network. Lalo-lalo na kung may kinalaman ng interview nitong si de Lima kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat sasakyan. Sana sakyan din ni Laila de Lima yung mga blackout dito sa Mindanao. Kinukundinan ko ang blackout sa Mindanao para lamang mapag-usapan sa media. Ay, mga kaigsunan. Ginano? No. Pero sa mga naana mo na, di ba? So, kita hinoon nga, magmatkon lang ta, kinahanglan nga, unsa may mga kalihukan. Atong banabana ba? Ganun istorya, bahay nila, banabana nato na, unsa mga na sila, unsa man siya, ano man na sila. So, maminaw po radyo, tanaw dag TV, aron kuha na ito ba? Mabalance na to ang panghitabo din sa ato mga kaigsunan, di ba? Kinin laging kuryente diha sa buwang mga kaigsunan dahil kay reklamo ba nangaguba na dong ilang mga appliances ang kining electric pan nila enta murag di na mamutuyo kay hinay na gayong kuryente, hina gayaw na amamalong madugpas sa bakano ning ilang amamalong daw ang kuryente, murag usay palong sindi mura man na ato sa diskuhan mga kaigsunan, di ba? Unya kinsa may mudato diha, kinsa may sila unya og pananglit nga kining di ta magkabayad ang reklamo nila ba di magkabayad putlan na 2 ka bulan putlan na yung kuryente, di ba? Unya naapoy mga uban diha nga dako kay mga utang, milyon mga utang, di man nila nga putlan ng kuryente nga naman ang kita ng mga kabos, mga pobre nung putlan tayo nila kuryente. Diba? Meron tayong napapakinggan daw tayo mga kabigan ng Department of Foreign Affairs at nagpadala ng text dito sa Radyo Mindanao. Libre yan. Libre. Pero ito public service to. So idadaan natin to dahil ito ay public service. Libre ang public service sa Radyo Mindanao.
Ayon sa Department of Foreign Affairs ay wala umanong mga Pilipinong nadamay sa pambobomba dyan sa Manchester Arena sa England. Ito ay yung kaninang tinalakay natin, yung concert ni Ariana Grande. Sinabi naman ni DFA spokesman Robespierre Bolivar sa pinakahuling ulat na kanilang natanggap mula sa embassy dyan sa England ay walang mga Pinoy ang nasawi o nasaktan. Ngunit patuloy pa rin na minomonitor mga kaibigan ng embahada ang sitwasyon pa rin dyan sa Manchester. At sinabi pa ng Department of Foreign Affairs ay nagpadala na rin ng condolence ang Pangulong Rodrigo Duterte kahit siya ay nasa Russia. So yun mga kaibigan ang ating latest mula sa Department of Foreign Affairs. Salamat naman at mabilis ang naging tugon ng Department of Foreign Affairs na ngayon ay nakikinig sa atin. At least walang nadamay doon ng mga Pilipino. Oo. Alam niyo mga kaibigan, itong programa ay everyday naka-download ito, naka-upload to sa ating sponsors, Mindanao Examiner Regional Newspaper. Makikita ninyo ito, mapapakinggan sa MindanaoExaminer.com. Hindi tayo katulad itong programa natin, hindi katulad ng ibang radio station na once magsalita yung anchor, natapos yung programa, wala na. Hindi nyo na mapapakinggan yan, hindi nyo na marireview, wala na kayo maririnig. Itong programa ng Radyo Mindanao ay kinukuha ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, yung ating media sponsor and partner. At inilalagay nila sa kanilang website. Kaya naman ito ay napapakinggan ng libu-libong katao, lalo na yung mga OFW. Sa isang araw, nakikita natin yung mga nakikinig, umaabot ng 30,000, 40,000, 50,000. Ganun kalaki, mga kaibigan, yung nakikinig. Dahil unang-una, pag nasa abroad ka, paano mo mapapakinggan ang programa sa Pilipinas? Kundi itong Mindanao Examiner Regional Newspaper, ang ating partner at sponsor ay siyang nagbibigay ng ganitong mga sistema ng programa para sa inyong lahat. So yun mga kaibigan, mapapakinggan nyo yung ating mga past program shows dyan sa MindanaoExaminer.com. Pupunta kayo dyan at hindi lamang yung Radyo Mindanao ang mapapakinggan dyan, pati yung mga balita na nagaganap araw-araw sa buong Mindanao. Ay, mga kaigsunan din doon kayo, no? Lamig kayo, Oo, wala na yung oras. Ay, ubus na na. mga kaigsunan, hanto din na lang. Daghang pumunta itong mga chismis-chismis na gihatag sa inyo, Pero, hanto din na lang mga kaigsunan. Sunod ugman na po magdungog na po, no? Kini lang gyapon si Abdel manamilit na o mayong hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat brother. Nako, ito si Abelardo. Saan kayo pupunta ito pagkatapos? Pero mga kaibigan, wala na tayong oras at nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay dito sa ating programang Radyo Mindanao. Opinion to mga kaibigan. Lahat ng aming pinagsasabi dito, sarili naming opinion, komentaryo, huwag niyong paniniwalaan. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors na sumusubaybay, na nagpapatuloy sa ating pagsusuporta dito sa inyong programa. Kapon niya balingkod. Alasinto, nagsasabing isang napakagandang hapon sa ating lahat. Ingat tayo mga kaibigan. I love you, Mama. Chup chup.